Dito sa 1 Corinthians sa chapter 14, pinag-uusapan ang tungkol sa gift ng propesya o gift of prophecy. Sabi sa verse 1, pursue love, desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. O pagsikapan niyong magmahal, hangarin ang mga spiritual gifts, pero higit sa lahat, na kayo'y makapag-prophesy, mas mainam na mag-prophesy. Sa verse 3 nakasulat, but he who prophesies speaks edification and exhortation and comfort to men. O pero ang nagpo-prophesy ay nagsasalita para sa ikatitibay ng pananampalataya o edipikasyon, pangangaral o paalala at ginhawa ng puso sa mga tao. Ang gift ng propesya ay sinasabing pinaka-importanting gift. Oo, lahat ng spiritual gifts ay mahalaga at kailangan sa simbahan at sa mga naniniwala o believers, pero ang gift ng propesya ay mas importante. Bakit nga ba propesya? Kasi ang Holy Spirit mismo, ang ating Diyos, ang nagbibigay ng gift na ito sa isang tao. Ibinibigay ng Diyos ang gift ng propesya sa halos lahat. Kaya anong nangyayari kapag may taong unang beses na dumalo sa simbahan? Lalapit siya, ipapatong ko ang kamay sa kanyang ulo o lay hands at magdarasal ako para sa taong iyon. Tapos ang Holy Spirit ay nagsisimulang magsalita gamit ang bibig ko. Ginagamit niya ang bibig ko, ang dila ko para magsalita at nagsisimula siyang magsabi ng mga bagay. Hindi galing sa isip o puso ko yon, pero sa bibig ko lumalabas yung salita. Kapag lumalabas na ang salita, minsan naiisip ko rin habang sinasabi na parang pinoproseso ko rin sa utak ko para hindi ko makalimutan yung sinasabi niya. Yan ang prophecy o propesya. Halimbawa, sasabihin ng Diyos, malungkot ka, o may sakit ka, o may malubha kang karamdaman, pero pagagalingin kita, o may negosyo kang gagawin, o magta-travel ka. O kaya, huwag kang makipagnegosyo sa taong yan. Depende sa pangangailangan o problema ng taong tinutukoy, nagsasalita ang Diyos. Yan ang gift of prophecy o gift ng propesya. Ang Diyos mismo ang nagsasalita sa oras na yon. Pinag-uusapan natin dito ang spiritual gifts at mga manifestasyon. Kung paano nagmamanifest. Iba ang gift ng propesya sa pagiging propeta o prophet. Ang mga prophets o propeta sa Bagong Tipan o New Testament, ang propeta sa gospel ni Kristo. Ginagamit sila ng Diyos, medyo katulad ng mga propeta noong Lumang Tipan o Old Testament. Pwedeng bigyan ng revelasyon ng Diyos ang propeta sa kahit anong oras. Ibinubunyag niya ang mga bagay minsan habang nagdarasal siya o kapag humihingi siya sa Diyos para sa isang tao. Tapos nagsasalita ang Diyos sa kanya tungkol sa taong yon kapag may mga kahilingan. Kaya itong propetang ito pwedeng bigyan siya ng Diyos ng revelasyon. O kaya may lalapit sa kanya at sasabihin ay pakiusap, tignan niyo po, may negosyo akong gagawin o nababalisa ako bukas o operahan ako. Isang napakadelikadong operasyon, delikado talaga, natatakot ako. Yung propeta, kung gusto ng Diyos, sa oras na yon magbibigay siya ng revelasyon at sasabihin niya na huwag kang mag-alala, magiging maayos ang operasyon, ang Diyos ay kasama mo at ano naman ang ginagawa ng Diyos? Sinusuportahan niya ang sinabi ng propeta at natutupad yon kahit hindi niya na ito i-lay hands at magbigay ng propesiya. Hindi na kailangan dahil kahit magsalita lang siya, kumikilos na at sumusuporta ang Diyos. At yan ang gawaing kakaiba ng isang propeta. Dito sa atin, syempre, sa simbahan ng Diyos. Church of God, Ministry of Jesus Christ International, maraming mga brothers at sisters na may ganitong spiritual gift. Ang gift ng propesiya at sila rin ay mga propeta, nasa simbahan din sila. Ikaw mismo, madidiscover mo yan. Ayon dito sa propesiya, sinasabi na ang propesiya ay para patibayin ang espiritual na buhay ng taong dumating. May isang babae na unang beses dumalo. Malungkot siya, umiiyak, may pinagdadaanan. Naglay hands ako sa kanya at nagdasal. At sinabi ng Diyos sa kanya, huwag kang mag-alala sa iyong asawa.
Huwag mo siyang iwanan. Alisin mo sa iyong isip na hiwalayan siya dahil mahal ka niya. Sinabi sa kanya, mahal ka niya. Nang marinig ng babae na mahal pa rin siya ng asawa niya, na-touch siya sa sinabi. Plano na niyang makipag-divorce kasi may ibang babae ang asawa niya, kaya nasaktan at nalungkot siya. Pakiramdam niya, bumagsak ang mundo sa kanya. At balak na sana niyang makipag-divorce. Pero sinabi niya ito sa isang kaibigan niya mula sa simbahan. At sinabi ng kaibigan niya sa kanya, pumunta ka sa simbahan at humingi ka ng propesiya. Ang babae na ito, kahit na hindi siya taga-simbahan, sumunod siya at pumunta sa simbahan para makatanggap ng propesiya. Kaya ang Panginoon, napakaganda talaga. Ang Panginoon, alam niyang ang kanyang asawa ay tunay ngang nakahanap na ng iba. At sinabi niya, mahal ka ng asawa mo. Napakaganda, di ba? Dahil doon, sapat na iyon para umuwi siya, patawarin ng asawa niya at ipagpatuloy ang buhay at tila nagsagawa ang Diyos ng himala na inalis ang babaeng iyon sa buhay ng asawa niya. At namuhay silang maligaya. Namuhay silang maligaya sa loob ng 2 pang taon. Dahil makalipas ang 2 taon, nagkasakit yung lalaki. Hindi ko alam kung ano at namatay siya. Ngunit masaya siya dahil sabi niya, ang pagsasama namin bilang mag-asawa ay panghabang buhay. Kaya maligaya siya, iyan ang gift ng propesiya. Iyan ang kahulugan ng edipikasyon. Ang babaeng ito, ano ang natanggap niya? Nakatanggap siya ng edipikasyon. Bakit? Dahil durog ang puso niya, wasak siya, hindi mapatahan, malungkot. Magpapadivorce na sana siya, tatapusin na sana niya ang lahat, sisirain ang lahat. Pagkatapos ng 30 taon ng kasal, dumating ang banal na espiritu o ang Holy Spirit na may dalang propesya. Ang nagpo-propesya ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang kalooban, edipikahin o i-edify sila. Ang babaeng ito ay na-edipika o na-edify, parehong sa isip o psikolohikal at sa pisikal dahil napanatili niya ang kanyang tahanan. At sinasabi rin na ang propesiya ay para sa pangangaral o eksortasyon. Ang pangangaral o eksortasyon ay gawin mo ito, gawin mo iyan, tulad na lang ng minsan na may dumating na mga binata at binigyan sila ng propesiya. Sinabi ng Holy Spirit sa kanila sa propesiya, magnanakaw kayo, nagnanakaw kayo, kinukuha nyo ang mga bagay ng tao, ang kanilang ari-arian, magsisi kayo, huwag nyo nang gawin iyan, sapat na ang edad nyo para magtrabaho. Huwag nyo nang gawin iyan dahil makukulong kayo at labis na maghihirap. Iyan ang tinatawag na pangangaral o exhortation. Kaya sinabi niya sa kanila, magsisi kayo, huwag nyo nang gawin iyan. Kung gusto ninyong mamuhay ng tahimik, isang buhay na puno ng kapayapaan, pumunta kayo sa simbahan. Hanapin ninyo ang mga bagay ng Diyos at bibigyan kayo ng Diyos ng kaligayahan at bibigyan kayo ng mga pagpapala. Iyan ang tinatawag na pangangaral o exhortation. Ang pangangaral o exhortation ay ang pakikipag-usap, pagbibigay ng payo o patnubay o pagsasabi sa mga tao na gawin ito, gawin iyan, huwag gawin ito, huwag gawin iyan. Iyan ang tinatawag na pangangaral o exhortation, ipagbibigay ng payo, paggabay patungo sa kabutihan. Naalala ko na hindi nakinig ang mga binatang iyon at pagkalipas ng ilang araw na uwi sila sa kulungan. Kaya sinasabi na ang propesiya ay nagsasalita sa mga tao para sa pangangaral o exhortation at ang propesiya rin ay nagsasalita sa mga tao para sa comfort o pag-aani ng loob tulad ng kaso ng isang babae na malungkot din, kinomfort o pinagaan ang loob nito, inedify siya, pinatibay ang kanyang kalooban dahil nang sabihin sa kanya na mahal siya ng asawa niya, lahat ng nararamdaman niyang kalungkutan ay nagwakas dahil anong kaligayahan at anong kagalakan dahil mahal niya ang asawa niya at ang malaman na mahal din siya nito. Napakaganda tungkol sa comfort o pagpapagaan ng loob, edipikasyon. Iyan ang ginagawa ng banal na espiritu o Holy Spirit sa pamamagitan ng gift ng propesiya.
Kino-comfort o pinapagaan niya ang loob ng isang tao. May mga taong malungkot dahil wala silang pera, walang trabaho, dahil wala silang sapat na kailangan para mabuhay, para magsaya, at sila ay naghihirap. Kaya ang mga taong ito ay pumupunta sa simbahan at sinasabi sa kanila ng banal na espiritu o Holy Spirit sa pamamagitan ng propesiya. Huwag kang malungkot. Bubuksan ko ang pinto ng trabaho para sa iyo. At bibigyan kita ng dagdag na pera, sabi ng Panginoon. At pagkatapos ay bibilhin mo ang mga kasangkapan o furniture na matagal mo nang pinapangarap o gagawin mo ang biyahe na gusto mong gawin dahil ibibigay ko sa iyo ang pagpapalang iyon. Kaya ang taong ito ay gumagaan ng loob o nako-comfort dahil sinasabi nila, oo, gusto ko iyan. At sila ay nako-comfort at mas gumagaan ang kanilang mga loob at mas nagiging masaya sa araw na tutuparin iyon ng Panginoon. Kaya kapag tinupad ng Diyos, doon ang comfort ay kumpleto. Kaya ang gift ng propesiya o gift of prophecy, sabi ng apostol, ay ang greatest o pinakamahalagang gift dahil ito ay nagsisilbing edipikasyon at gabay upang ang taong ito ay hindi magpakamatay na alagaan nila ang kanilang sarili. Huwag magpakamatay, huwag tapusin ang buhay. Inaayos sila ng Diyos, nilulutas ang kanilang problema, tinuturuan sila, kino-comfort o pinagagaan ang loob nila. Ginagawa ng Diyos ang mga himalang iyon sa buhay ng mga tao. Kaya naman sinasabi na ang propesiya ay napakahalaga. Sa verse 23 sinasabi, kaya't kung ang buong simbahan ay magsama-sama sa isang lugar at lahat ay magsalita ng iba't ibang tongues o wika at may mga taong sa unang pagkakataong dumating na hindi nakakaalam ng doktrina o may mga taong lubhang hindi naniniwala, sasabihin ng mga taong ito, baliw kayo, baliw kayo. Ano ito? Lahat ay nagsasalita ng iba't ibang wika o tongues. Ngunit sinasabi rito sa verse 24, sa kabilang banda kung ang lahat ay magpopropesiya at ang bagong o newcomer na ito ay pumasok sa simbahan o ang taong ito na hindi nakakaalam ng doktrina at ang hindi naniniwala sasabihin lahat ay kumbinsido. Bakit? Dahil lahat ay nagpopropesiya. Kaya tiyak na nakatanggap siya ng propesiya mula sa 5 tao. 5 tao ang naglayhan sa kanya, nagbigay sa kanya ng propesiya at sinasabi siya ay na-convict o nahahayagan ng lahat. At sa gayon ang mga lihim ng kanyang puso ay nabunyag o na-reveal at sa gayon luluhod at yuyuko siya. Siya ay sasamba sa Diyos at sasabihin na ang Diyos ay tunay na nasa inyo. Makikita ninyo napakahalaga ng gift ng propesiya. Sinasabi na na-convict sila ng lahat o nahahayagan sila ng lahat at ang mga lihim ng kanilang puso ay nabubunyag o nare-reveal. Oo, ang mga lihim ng kanilang puso. Bakit? Dahil ang tao ay may daladalang mga lihim sa kanilang buhay, mga lihim na walang nakakaalam. At ang Holy Spirit sa pamamagitan ng propesiya ay sinasabi sa kanila iyon upang makumbinsi sila na ang Diyos ang nagsasalita sa kanila. At kapag sinasabi na nahahayagan sila ng lahat o na-convict ng lahat, naalala ko rin minsan ng isang na babaeng pumunta sa simbahan nang nalayhan siya at nabigyan ng propesiya. Sinabi sa propesiya, mayroon ka sa iyong sinapupunan ng isang nakamamatay na sakit. Mamamatay ka sa sakit na iyan na nasa iyong sinapupunan. At ang sakit na iyan ay nasa iyo nang pinalaglag mo ang bata sa iyong sinapupunan. Sinabi niya, ayaw mong ituloy ang pagbubuntis at ang batang iyon ang nag-iwan sa iyo ng nakamamatay na sakit sa iyong sinapupunan. At mamamatay ka at ang iyong mga anak ay maiiwan na ulila. Iyan ang tinatawag na mahayagan o makonvict, mahatulan o majudge. Sinasabi rito, kung ang lahat ay nagpopropesiya sa isang lugar at isang tao ang dumating sa unang pagkakataon o hindi sila nakakaalam ng doktrina o sila ay hindi naniniwala, sinasabi na nahahayagan sila ng lahat o na-convict ng lahat. Sila ay nahahayagan ng lahat o na-convict ng lahat. Ibinubunyag o nire-reveal ang mga lihim
ng kanilang puso. Ang babaeng ito ay may lihim sa kanyang puso nang gawin niya ang aborsyon. Dahil kalaunan ay umamin siya, sinabi niyang nagpa-abort siya, pinalaglag niya ang bata. Nagbayad siya para sa aborsyon. At oo, namatay ang bata. At nag-iwan ito ng sakit na kanser sa kanya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng Diyos iyon. Iyon ang lihim ng kanyang puso. Ginawa niya ito ng palihim at ibinunyag o nireveal ito ng Diyos sa kanya doon sa propesya at hinatulan o ginudge siya ng Diyos at sinabing mamamatay siya mula sa kanser na iyon. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak at nagsisi, humingi ng awa sa Diyos. Nang magkagayon ay sinabi sa kanya ng Diyos, dahil ikaw ay nagsisi, pahahabain ko ang iyong buhay. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kaya hindi maiiwan na ulila ang iyong mga anak, kundi lalaki sila at makikita mo silang maging mga professional. At nangyari nga, iyan ang ibig sabihin kapag sinasabi, kung ang lahat ay magpopropesya at isang hindi naniniwala o isang taong walang kaalaman ang pumasok, siya ay nakukumbinsi ng lahat, siya ay nahahayagan ng lahat o nakonvict ng lahat. At sa gayon, ang mga lihim ng kanyang puso ay nabunyag o na-reveal. At ang taong ito mapapaluhod at mapapayuko sa sobrang pagkabighani, sasamba sa Diyos at magbabalita na ang Diyos ay tunay na nasa inyo. Iyan na, ito ang mga spiritual gifts at ang kanilang mga manifestasyon. Iyan ang isinasabuhay at isinasagawa natin dito sa ating simbahan, ang simbahan ng Diyos Ministeryo ni Jesucristo Internacional.